Tina, dagdagan mo yung mga sinabi mo kanina. Sa ngayon, di na bababa sa 100 ang nakahaing anti-dynasty bill sa Kamara na sisimulang talakayin sa Enero. May mga pangamba na baka propaganda lang ito upang ilihis ang atensyon sa flood control controversies. Pero ako po ay optimistic na seryoso ang Pangulo. It must be passed before the election process begins for the 2028 national election. Suportado rin ng ilang senador ang anti-dynasty bill. Pero kung hindi pa rin ilulusot ng mga mambabatas, may isa pang paraan. Sana maipasa ng Kongreso, pero kung hindi, mayroong judicial legislation na kung tawagin. So, the other track, pag-aralan ng Supreme Court. Kasi mayroong, if I'm not mistaken, around 10 petitions before the Supreme Court to declare political dynasties as contrary to the Constitution. Now we have a very rare opportunity in which the flood control scandal has resulted in the weakening of the political dynasties, no? And the administration is politically wounded, and the only way for this administration to regain at least some level of trust from the public is for them to push for an effective package of political and governance reform to address corruption. And one of the main component of this reform package is the passage of the anti-political dynasty bill. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Thank you. Ano ang ibig sabihin ng mga feedbacks na narinig ninyo from senators and from those individuals na merong mga talino sa pagtimbang ng mga issues? Ang lahat ng ito is summed up only in one word: redemption. Nais bawiin ni Marcos ang naunang magandang pangalan ng kanyang apelyado na inilugmok sa pusali dahilan sa martial law ng kanyang tatay. Pag-uusapan natin yan second hour ng ating palatuntunan. The power of the redemption laban sa people power na the kidnapping and political exploitation ng mga kasalukuyang issues ngayon. Sa ating Fun Saturday Live, sa second hour ang ating insights. Fun Saturday Live! Saturday Live! Saturday Live! Paring Gab Ezekiel, ingat tayo riyan pare ko. Thank you for being with us today. Puso ko! Sabayan ko! Buksan natin ang ikalawang bahagi ng ating Fun Saturday. Tinig ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang ating pakipag-ugnayan sa inyo sa magitan ng mga issues na kinakaharap natin sa araw-araw sa buhay natin. Ugnayan! Pakinggan! Ito ay isang paglilingkod sa bayan ng ating palatuntunan. Public Service! Ito ang insights, facts, Inside! Guro-guro! Opinion! And Saturday Live! well, kasama po ang inyong abang lingkod. Pakinggan si Terrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Mga huling balita natin sa first hour ng ating palatuntunan may kaugnayan sa issue ng political dynasty. Pinaliliwanag ng mga tagapagsalita ng Malacanang at mismo ng iba pang mga panig sa Malacanang na nagbago ang isip ng presidente upang sa ganon ay mabago rin ang direksyon ng bansa. Sapagat ang pamahalaan ay nayayanig sa mga issues na kinakaharap nito na ang Pangulo mismo ang nagpasimula sa kanyang talumpati sa State of the Nation Address na mahiya naman kayo. Of course, hindi yan sinabi ng presidente na wala siyang plano sa mga hinaharap. Hindi niya binulatlat ang flood control anomalies and corruption kung wala siyang nakalatag na mga plano na may kaugnayan dito. Kaya itong
Mahiya naman kayo na kanyang plano na ibinunyag sa kanyang SONA at ang pagbaliktad niya sa impression ng political dynasty, lahat ng ito ay nasa master plan. And the master plan goes to only one direction. Redemption. Ang pagbawi, pagbalik, pagkuhang muli ng kumpiyansa ng taong bayan sa apelyedong Marcos. Redemption. Subalit ngayon, sa kalagitnaan ng mga issues na ito ng corruption, merong gumagawa ng kidnapping. Merong gumagawa ng political exploitation. Merong mga gumagawa ng raping of truth. Paggahasa sa katotohanan. At ang mga ito ay nagtatago sa mga kataga people power na. Ibagsak si Marcos. Naalala ko tuloy itong ilang mga salita, ilang mga kataga na binibitawan itong mga nagsusulong ng people power na sa kanilang adikain na mali siya, maloko ang taong bayan sa tunay na adikain ng mga ito. Every time na tayo nandito sa broadcast natin every Saturday, binibigyan natin ang panahon na isulong ang paghahantad ng mga katotohanan laban sa mga kasinungalingan, laban sa mga kidnapping, laban sa mga political exploitation, laban sa panggagahasa sa katotohanan, ang pagtutuwid sa mga maling mga paniniwala. Naalala ko itong ilang mga propaganda na nakalap ko riyan sa social media from YouTube to Instagram. Diyan sa dalawang ito, palasak na makikita ninyo ang kanilang mga propaganda. Exploitation of the minds of the people. Na ang people power na. Sumasakay sila sa makahulugan na mga katagang namutawi sa ating mga labi in 1986. I was there in Manila. 1986, kasama tayo sa mga nagsasagawa ng coverage ng tunay na people power. Pero ngayon, ginagamit ito ng ilang sektor. Buti na lamang hindi pinaniwalaan ng taong bayan. Nakakita ninyo ang Iglesia ni Cristo. Million March sa Luneta. People power na. Ang kaso hindi kinagat. Naghuramentado yung kanilang mga kaagapay na mga kagawad ng New People's Army, mga kagawad ng Chinese Communist Party sa Mindiola, hindi kinagat ng tao. Mahiya kayo at napahiya kayo. People power na. Ngayon, ang kanilang ginagamit sapagat hindi sila managumpay, natatandaan ninyo yung mga ex-generals na nagtangka na guluhin ang rally sa EDSA sa magitan ng pagpapasimuno ng panggugulo sa harapan ng Camp Aguinaldo, Campo Crame. Nabigo ang mga ito. People power na hindi kinagat ng taong bayan. Kaya ngayon sa mga propaganda nila sa media, sa kanilang social media, mababasa ninyo ang mga katawa-tawa na mga katagang binibitawan nila. Ilan dito kinuha ko Sabi rito, people power na. Isa ito sa mga nabasa ko riyan. Social media ads. Para matigil na ang mga investigasyon. Pakinggan ninyo maigi ha. Ito yung word for word na kinopya ko sa kanilang ad. People power na. Para matigil na ang mga investigasyon. At huwag maipakulong ang mga corrupt officials natin. Malta kayo, baliktad ha. Huwag ikulong sina Diskaya. Huwag ikulong sina Zaldico. Bakit? Itigil na ni Presidente Marcos ang freezing order sa mga assets ng AMLAC. Sabagat nakakuha na sila ng 3,500 bank accounts, 247 motor vehicles, 178 real estate properties, 198 assets, 16 e-wallet accounts, hundreds of tax evasions. Itigil na as of this time ang lahat ng frozen assets na ito.
ang mga ito ay dapat na isauli ang 200 milyong cash pa ni Alcantara sabagat ito ay galing sabagat ito ang lahat ng ito ay itigil na dahilan sa bunga ito ng incompetence, ng corruption, ng wickedness ni President Ferdinand Marcos Jr. Saka nakakita ng ad ng ganyan sa periodic, ay sa social media, itigil na, isoli. Sa mga mga ito'y nakuha ng gobyerno dahilan sa incompetence, corruption, and wickedness ng inyong presidente. Ano pa yung sabi rito? Isa pa, basahin ko sa inyo. Dapat i-firing squad na si BBM sa lahat ng kanyang ginawang mga pagnanakaw sa bansa. Trillions of pesos. Kaya kailangan ng tanggalin siya sa pwesto. People power na. Kung kayo ay may mababaw na kaalaman sa mga nangyayari sa paligid, baka kayo ay marahuyo. People power na daw tayo. Sama-sama tayo. Kailangan lang patalsikin natin ang nakaupo. At ibalik ito at ibalik natin at mapaupo si Sara Duterte. Tignan niyo yan, itigil na yung mga investigasyon sabagat marami na nakuha. 2,500 bank accounts, 249 motor vehicles, hundreds of tax evasions. Itigil na, isoli na ang pera. 200 million isoli lang cash kay Alcantara. Sabagat ito ay nakuha sa magitan ng sa magitan ng incompetence, corruption, wickedness ng presidente Nino Marcos. Kailangan patalsikin. It is an ironic propaganda. Nakakatuwa, nakakainis at nakakainit ng ulo na gamitin ang katagang people power na. Ang katagang people power. Natatandaan ninyo nung araw, especially nung eleksyon ng 2016 at saka eleksyon ng 2022, natatandaan ninyo ang katagang people power? Galit na galit sila riyan nung araw. Etong mga sumusunod at tumahanga sa mga Duterte. Ang tawag nila dito sa people power na mga kasama ay mga dilawan. Galit sila rito nung araw. Bakit ngayon ito ang kanilang ginagamit? People power na. Sabagat nakikita nila na ang lakas na ito ng tunay na mga Pilipino ay hindi matatawaran. People power. Remember this in 2018. I mean 1986. Historical value ng katagang people power. Kaya yun ang sinasangkalan ngayon nitong mga allies ng mga Duterte. People power na. Dinagdagan na lang ng people power. Bakit? Sapagkat nais nilang nakawin, nais nilang pagsamantalahan, gahasain, nais nilang gamitin sa politika, political exploitation, nais nilang i-kidnap ang katagang people power for their own political motives. Kumbaga, ito ay isang political opportunism para sa mga sumusulong na pabagsakin si Marcos gamit ang mga katagang people power na. May ilang mga politicians tayo rito na nakikita nila ang kahalagahan ng terminolohiya. And mind you, ang mga ito ay oriented ito sa propaganda materials at doktrina ng propaganda ng Chinese Communist Party. And always remember na may koneksyon ng mga ito sa China sapagat ang mga sumusulong nito ay minsan hindi nagsalita ng laban sa China.
Ang mga ito ay niminsan hindi nagsalita laban sa West Philippine Sea na kinukubkub ng China. Ang doktrina ng China ang kanilang sinusunod dito. Even sa paggamit nitong people power na kataga. Political opportunism. Doktrina ng China, gumawa ka ng taliwas sa iyong sinasabi sa isang propagandang material na kailangang isulong. Kumbaga, etong pagsamantala na ito ay nakalilito rin sa mga taong hindi masyadong nakakaalam. Lalo na doon sa mga bulag, mga pipi, mga bingi. Sa kanila, ito ay isang propaganda material na malusog na kailangang gamitin nila upang linlangin ang taong bayan. Mind you, mga kababayan kong minamahal, ito pong katagana ito na people power in its originality, ang tunay na kahulugan nito sa pagkakasilang nito sa Pilipinas, hindi ito tungkol lamang sa iisang tao. It is not about one person or one political dynasty. Hindi ho ito ang people power sa tunay na kahulugan nito. Kaya isinilang ang katagang people power. Sabagat ito ang damdamin, ang puso, ang isip, ang utak ng marami, the great majority of the Filipino people. Ang mga nakita lamang natin sa mga nalathala sa mga pahayagan at coverages ng broadcast, radio and television at the time in 1986, ay ang Metro Manila. Pero sa katotohanan, hindi lamang sa Metro Manila nang nangyari ang People Power Movement. Sa kabuuan ng Luzon, kabuuan ng Visayas, kabuuan ng Mindanao. It is a collective effort ng lahat ng puso, ng luha, ng damdamin, ng dugo ng bawat Pilipino. Yan ang tunay na people power. And today, ang mga kasapi ni Sara, kasapi ng Chinese Communist Party, kasapi ng Maisog, kasapi ng PDP Laban, remember PDP Laban, meron silang pinirmahang kasunduang political agreement between the Chinese Communist Party at ng PDP Laban in 2018 na magsasama sila sa hirap at ginhawa. So the flow of materials, the flow of money, the flow of logistics ay unhampered, hindi natitigil between the Chinese Communist Party at ng PDP Laban. Hindi ho ito laban ng isang tao, ng isang pamilya, kundi laban ito ng tunay na Pilipino. Ngayon, itong mga miyembro na ito ng mga pangkating nabanggit ko, mga politicians and mga negosyante, mga may hawak ng ekonomiya sa bansa, ang mga ito ay nais na i-hijack ang tunay na legasiya ng katagang people power. Remember sa broadcast natin, I think last week or the other week, inisa-isa natin itong mga pangkat na ito na nagsusulong na ibagsak si Marcos sa magitan ng people power. Remember, binanggit pa ang pangalan ng San Miguel Corporation boss, si Mr. Ang, na mamuno ng isang mapagkasunduang leader na papalit kay Marcos. Yan ay mga negosyante, mga inchik. Ang ilan riyan ay may mga finances na kakutsaba ng Chinese Communist Party. Sinasamantala nais gahasain ang tunay na adikain ng kasalukuyang takbo ng gobyerno sa magitan ng pagkalumya, panluloko, sa magitan ng paggamit ng katagang people power na. Today, ang mga grupo na ito, politicians and propagandists, pinagpipilitan nila na i-hijack ang tunay na kahulugan ng hangaan na nating kataga na people power.
Nais nilang lukuhin ang paniniwala ng taong bayan. Nais nilang ilibing ang tunay na kahulugan ng mga ito. Naalala ko tuloy etong ilang mga research words o mga katagan ng mga research agencies na mga think tank sa iba't ibang panig ng bansa. Ilang mga kataga ang kinopya ko rito at naisong paabot sa inyo. Sabi nila in consonance with the issue ng hijacking, politicizing, raping the true meaning of people power, sabi nila, etong mga ginagawa na mga pang babaliktad sa katotohanan, it teaches the people to tolerate wrongdoing as long as it comes with swagger or a catchy slogan. Kumbaga, naghahanap ang mga ito ng mga issues na masasakyan upang mapaniwala ang taong bayan na ang kanilang isinusulong ang siyang katotohanan. Sabi dito sa isa sa mga kataga ng think tank organization, yung Transparency International o kaya ang Investigative Journalism Group, what united Filipinos in EDSA was not fantasism but a shared hunger for justice and accountability. Wala rito yung adikain na mangarap lamang ng kinabukasan, kundi ang kanilang pangarap ay tunay na pagkagutom sa katotohanan, justice, and accountability, na hanggang ngayon yun ang isinusulong din ng totoo na mga grupo for justice and for accountability. Remember yung ating mga kaparian na siya na ngayong namumuno sa tunay na mga grupo na nais na maipagkaloob sa taong bayan ng tunay na katarungan at accountability. Ito ang mga dapat nating suportahan. Ito ang mga tao na dapat nating tulungan na wag mabulagan sa mga propaganda at mga disinformation ng mga gumagamit ng people power na. Mga tao na kagaya ni na Elizalde Co, Sara Diskaya, mga opisyal ng DPWH, mga individual na mga katulong nito, ito ang mga tao na dapat na binabantayan natin ng totoo. Ito ang mga tao na dapat nating suportahan na maragdagan ng kaalaman ng taong bayan kung ano ang mga nagawa nito na itinatago ang katarungan, ang hustisya at tinatakpan ang accountability issues ng mga ito. Tandaan ninyo, ang mga pangalan na ito ni na Elizalde Co, Sara Diskaya, opisyal ng mga sangay ng DPWH at mga individual na mga tumutulong dito. Ang mga ito ay nasa proseso na ng ating batas. Ang mga ito ay nasa sa saliksik na ng mga krimen na kanilang nagawa sa taong bayan. Huwag nating palabuin ang isyo, kundi tulungan natin na maliwanagan ng husto at maihatid ang katarungan sa mga ito. Mabilanggo ang mga dapat na mabilanggo. Kung hindi natin tutulungan ito, walang kinabukasan ng ating mga adikain sa tunay na kahulugan ng people power. Sa kasalukuyan, naniniwala ako, I hope I am right, na meron akong pananaw na sa kalagitnaan itong mga disinformation, sa kalagitnaan ng mga nagaganap ngayon, sa proseso ng Department of Justice,
sa proseso ng ICI, sa proseso ng ombudsman. Hopefully, umakyat na kaagad-agad sa ating tanod bayan. Na ang mga ito ay ginagawa at nagaganap sa kasalukuyan sapagkat ngayon ang panahon nagginto para kay Mr. Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na maisakatuparan niya ang redemption, ang pagnanasa niya na baguhin ang impresyon ng taong bayan sa pangalan ng kanyang pamilya. Alam mo, nais ko lamang, bago ko simulan itong kay Marcos, nais ko lamang ipaabot sa ating mga mamamayang Pilipino na kung talagang tayo ay may puso na busila para sa tunay na accountability, tunay na katarungan or justice sa mga Pilipino, ito'y para na lamang sa kinabukasan ng ating mga anak. Tayo, sa mga kaedad ko, wala na. Kumbaga, ang ating inilalagi dito sa daigdig ay para lamang makahigop ng kape sa umaga, makipagkwentuhan marites sa tanghali, magmerienda sa hapon, at saka matulog sa gabi. At kung ang ating kasama sa buhay ay nandiyan pag good night, darling, see you tomorrow. Sa mga kaedad natin, gano'n na lang. Pero kung titingnan natin ang mga katagang justice and accountability, ang kahalagahan nito ay sa buhay ng ating mga anak. Kahit na yung mga anak ninyo 50 anyos na, still they have time to live. Fruitful living. Nagtatampisaw sa karangyaan ng katarungan, justice, at makatutulog ng mahimbing sa gabi sabagat merong accountability ang mga leader na namamahala sa kanilang pamahalaan. So bago natin tunghayan ang sinabi ko kaninang, meron akong sense of hope na si Bongbong Marcos Jr. kaya ginagawa niya itong mga reforma na ito, ang mahiya naman kayo, for one very important reason, redemption. At yan ay hindi para sa kanya lamang ang benepisyo, kundi most especially sa taong bayan. Remember the bad impression na iniwan ng pamilya. Martial law. 12 years of martial law. Sabi ng mga human rights advocates natin, violated the freedom of Filipino people. Yung kanilang human rights, abuses, pagpatay, etc., etc. Madilim ang 12 taong huli sa administrasyon ng matandang Marcos. Yun ang dapat na ginagawa ngayon ni Marcos Jr. ang baguhin. Matutulungan natin siya sa magitan ng pagharap sa katotohanan. Simulan natin dito sa kasalukuyang issue na isinusulong ni Marcos, political dynasty. Tulungan natin hindi sa kanyang kapakanan kundi sa ating kapakanan. Ang benepisyo na tingnan natin ay hindi sa kanya kundi sa atin. Political dynasty. Isang numero unong issue sa 8 na binanggit ko sa issues natin last Saturday. The root cause of all evils in the political system of the government, sa sistema ng politika sa Pilipinas, ay ang political dynasty. Dahilan dito ipinanganak ang authoritarian leadership. Take for example ang liderato ni Rodrigo Duterte, a vivid example of authoritarian leadership. Pag sinalungat mo siya, sarado ang iyong kumpanya, ABS-CBN, Rappler, sarado kayo, sabagat kayo ay kalaban ko. Authoritarian leadership.
Democracy? Salita lamang ito, wala sa katotohanan. Dahilan sa political dynasty is not only authoritarian but the erosion of independent institutions sa bansa. Mga institusyon ng media, example natin yan, numero 1, sabagat influensyado ng media ang isip, ang ulo, ang utak ng taong bayan. Kaya yun ang kanyang pinasarang una, ABS-CBN, Rappler, authoritarian leadership because of political dynasty. At hindi lamang yan, attack on the civil society. Nakita naman ninyo, hindi lamang attack physically, kundi attack emotionally and mentally. Saan ka nakakita ang presidente na gagamitin ng mikropono upang murahin ang mga santo? Pati Santo Papa Minora niya, pati ang Diyos. Who is the stupid God? Winasak ng authoritarian political dynasty ni Rodrigo Duterte, maging ang mental na kapasidad ng isang tao. The attack on on civic society. At hindi lamang yan yung patronage and corruption. Bakit tayo nagkaroon ng mga flood control project anomalies? Bakit naging talamak ang ghost projects? It's because of political dynasty. Kumapit ka kay Duterte, naging tagasunod ka ni Duterte, wala kang panganib, wala kang pangamba na masakotin ng batas. Sabagat padrino mo ang presidente. Patronage. Kaya namutaktak ang corruption from 2016. Disinformation, media suppression, talamak. Bakit? We have political dynasties. Kung tayo'y nakakapit sa laylayan ng dynastiyang politikal, kahit na magpakalat ka ng mga kasinungalingan, kagaya ngayon, people power na, namumukadkad ang social media because you are protected by a political dynasty. And of course, yung mga ayaw dito, yung mga nasa sagasaan, doon siya sa kabilang panig. Kaya nagkaroon tayo ng political polarization. Anti and pro. Sa Pilipinas, alam naman natin kung sinong nasa poder, sinong political dynasty ang nasa kapangyarihan, doon tayo. Mga congressmen, mga senador, doon tayo sumisip-sip ng husto. Again, as an example, Robin Padilla. Magpapakamatay siya hindi sa inyong mga Pilipino, kundi kay Tatay Digong. Bato de la Rosa na nagtatago ngayon sapagat wala na ang kanyang kinakapitang political dynasty at nanganganib ang kanyang buhay sa ICC. Kaya kahit siya sinasahuran ng taong bayan, kalahating milyon buwan-buwan, pwera pa yan yung mga allowances, pero wala siya sa serbisyo ng taong bayan sabagat natakot, nabahagang buntot, dahilan sa kanyang mga nagawa sa panahon ng political dynasty ni Rodrigo Duterte. And of course, the very sad segment of human life, yung buhay ni Amy Marcos. Dahilan sa pagkapit niya sa kanyang perceived stronger political dynasty ng mga Duterte, yung kanyang sariling kapatid ay dinuhagi niya ang pagkatao. Binastos niya ang pangalan ng kanyang pamilya because of our polarized political organizations in the country. Amy Marcos. And of course, naandyan ang mga Cayetano, naandyan ang kung sino-sino pa involved sa mga flood control ng mga senador at congressmen. Bakit? Because of political dynasty. So ngayon, si Marcos, isa yan sa kanyang mga issues na isinusulong na buwagin na ito to the extent na maging siya ang kanyang pamilya apektado dito sa issue ng political dynasty. But then again, ang kanyang issue riyan, redemption. Yun ang dahilan kung bakit siya kumikilos, gumagalaw,
even ang kanyang sariling pamilya ay maapektuhan sa larangan ng politika. Sapagat meron siyang nais tumbukin ang political reform sa bansa dahilan sa redemption. Number 2, na kailangan nating harapin, hindi lamang ang issue ng political dynasty, kundi itong tunay na kaaway natin na international dragon. Yun ang number 1 na kalaban natin sa mas malawak na coverage ng ating justice and accountability. Chinese Communist Party. Tingnan ninyong maigi mga kababayan ko. Ang Chinese Communist Party sa Pilipinas and Mr. Marcos, I hope nasa listahan ito ng iyong intelligence advisors. Chinese Communist Party. Puwera sa internal problem natin ng political dynasty, ang Chinese Communist Party ang number 1 na maaaring magsulong sa atin sa tunay na hidwaan pisikal. Nakita ninyo yung balita ko kanina na may kaugnayan sa muli na naman pambubomba ng mga tubig, 3 mga mangingisda natin ang nangasugatan dahilan sa atrocities ng Chinese Communist Party. At ang panganib na dala nito ay hindi lamang sa katubigan sa West Philippine Sea, kundi maging sa mga kalupaan ng Pilipinas. Remember this. Ang Chinese Communist Party ang may kontrol sa enerhiya, sa kuryente, sa kabuuan ng bansa. Sa magitan ng National Grid Corporation of the Philippines. Ito ang may kontrol sa ating kuryente, sa ating dagitab, sa ating power. National Grid Corporation of the Philippines. 4 po sa board members nito ay pure-blooded members of the Politburo. Pure-blooded members of the Chinese Communist Party. Isang switch lamang dyan sa National Grid Corporation of the Philippines, mawawala ng kuryente ang buong Pilipinas. At hindi lamang sa larangan ng supply ng kuryente nanganganib ang Pilipinas sa kamay na mga Chinese na ito dyan sa National Grid Power Corporation of the Philippines, kundi mismo ang kaban ng bayan ng Pilipinas. I don't know kung may nakabanggit sa mga sino man sa mga nasa media na sinisip-sip ng mga opisyal na itong mga pure-blooded Chinese ng National Grid Corporation of the Philippines ang pera ng taong bayan sa magitan ng bilyon-bilyon na halaga ng dividendo na tinatanggap ng mga ito at kanilang pinadadala sa mainland China. From 2015, sa bagong upo na presidente na si Rodrigo Duterte, 2016, 2017, 2018, 2019, hanggang sa umalis si Rodrigo ng 2022, ilang bilyon na piso ang sinaifon ng mga Chinese executives na ito at dinala sa China. Dividendo ang kanilang pantakip sa paglipat ng pera na ito buhat sa kaban ng bayan patungo sa mainland China. In 2017 alone, ang mga ehekutibo na ito ay tumanggap ng 20 billion sa pamamagitan ng mga dividendo nila na inalis sa kaban ng bayan. In 2019, another 20 billion ang tinangay nito, 74% ng mga dividendo nila ang nadala sa mainland China and so on and so forth. At hindi lamang yan, mga kababayan ko. Dahilan dito sa mga kaaliwas-wasan na ito, naandyan, bantayan ninyo at dapat sigurong makita sa kampanya ni Marcos na mahiya naman kayo. Hindi lamang itong issue ng China, kundi itong mga mafia
na dala ng China diyan sa Pilipinas. Siguro kung talagang gusto ni Mr. Marcos na i-redeem ng bubuo ng tutuhanan ng kanyang pangalan, ito ang mga pagkakataon. Sinimulan niya sa Dynasty, isunod niya ang operasyon ng Chinese Communist Party diyan sa Pilipinas. And then isunod niya ang mga dalang mga criminalities ng Chinese Communist Party diyan sa Pilipinas sa forma ng mga smuggling in connivance with the Filipino-Chinese businessmen diyan sa Pilipinas. Of course, kapag sinabi natin yung mga smuggling na yan, huwag natin isang tabi yung mga mafia. Kung tawagin natin at that time, Davao Mafia. The criminals in the government. Kung nais natin halugugin ito sa tunay na redemption, Mr. Marcos, baka gusto nating balikan ng mga pangalan ni na Marco Ruben Taguba II. Ang kanyang mga exposés doon sa metal cylinder containers na nagpasok ng almost 7 billion worth ng illegal drugs. Tandaan ninyo ang pangalan, Mark Ruben Taguba II. Sinangkot nito ang pangalan ni Mr. Pulong Duterte. At ang brother-in-law niya na asawa ni Sara Duterte. Baka pwede nating balikan itong mga ito kung tunay ang ating adikain na magkaroon tayo ng justice, katarungan o kaya'y accountability ng ating mga public officials. Baka gusto ninyong mabulatlat din itong sinabi ni Jimmy Guban noong 2018, magnetic lifter, nagkakahalaga ng 4 billion na ipinasok sa bansa from operations of a Chinese syndicate. Sangkot ang Davao Mafia. Baka gusto natin itong tanawin din at saliksikin ang mga criminalities behind this. May mga pangalan riyan na pwede natin simulan. Mark Ruben Taguba II or Jimmy Guban. Baka gusto nating halugugin ang mga ito. Baka gusto nating malaman din. Balik tanawan natin yung mga inihayag na Eduardo Wasierto. Noong 2019, naglabas siya ng chart, Johnson chart, na kung saan nandoon ang mga pangalan ng mga Chinese operations diyan sa bansa. No less than Michael Yang, economic advisor ni Mr. Rodrigo Duterte, ang sangkot diyan. Baka gusto nating balik tanawin ang mga issues na may kaugnayan sa mga COVID-19 medical equipment. Baka gusto nating tanawin ang family, Mr. Michael Yang. Baka gusto natin talagang ipagkaloob na sa taong bayan ng tunay busilak na justice and accountability ng mga public officials. O baka naman gusto ninyong tingnan mga pangalan ni na Rodrigo Duterte, Sara Duterte, Michael Yang, Paulo Duterte. Baka naman maisipan natin bulat-latin ito kung nandoon na sa abroad si Mr. Paulo Duterte. Monday wala na ito. Baka naman saka tayo magkakanda kumahok. Baka hilaw ang ating pananaw sa ating redemption. And speaking of redemption, simulan natin doon sa political dynasty na binanggit ko kanina. Etong redemption ni Mr. Marcos, I would say, at ito ay kinonsulta natin sa ilang mga kaibigan din natin na nagmamasid sa takbo ng politika diyan sa bansa ngayon. At mismong ang metikulosong obserbasyon natin sa bawat galaw ni Mr. Marcos, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nagkakaisa kami ng opinyon ng aking mga kaibigan riyan na ang mga ginagawa na ito ni Marcos ay merong, sabihin natin, 80% na sincerity upang matupad ang kanyang pangarapin sa buhay na redemption.
Natatandaan ninyo yung eleksyon ng 2016 nung lumaban siya sa pagka-vice presidente at tinalo siya ni Leni Robredo. Meron siyang ginamit noon na research organization, research group. Hinahanap ko lamang yung pangalan nito eh. Meron siyang ginamit noon na organization based in England. Hinahanap ko lamang. Anong pangalan noong grupo na yun? Think Tank actually organization. Ginamit niya para tulungan siyang baguhin ang impression ng pangalan ng kanyang pamilya. Cleansing the name of the family. Ano nga ba yung organisasyon na yun? Di ko na maalaala. Cambridge pala. Cambridge Analytica. Rebranding the Marcos name or image. Cambridge Analytica. And then of course, gumamit din siya ng employment ng mga media professionals at mga trolls kagaya ng paggamit ni Rodrigo Duterte at Sara Duterte now. Kaya sinabi ko na analyzing itong mga ginagawa ni Marcos ngayon, ni Bongbong Marcos ngayon, ito ay lahat ng mga ginagawa nga niya ngayon nagkakatugma-tugma sa isang direksyon. Wala siyang pangarap na magkaroon ng martial law sa ilalim ng kanyang administrasyon. But because of limited time na desisyonan ni Marcos from last year or the years before, na gamitin ang kanyang pwesto ngayon upang baguhin ang pangalan ng kanyang pamilya. In consonance with the historical data. Simula nung mag-ambisyon siya maging gobernador ng Ilocos, senador, congressman, iisa ang kanyang adikain sa pagbalik sa politika. Redemption of his family name. At ngayon, nakikita ko, at ito ay evaluation din ng aking mga kasama sa media, iisa ang direksyon ng mga ginagawa ni Marcos. Redemption of family name. Kaya nga ba't sabi ko, tulungan natin. Between two evils, hindi pwede yung people power na nawasakin natin ang administrasyon ngayon o kaya ang gobyerno ngayon para sa ating ulterior na motibo. Power, grab. Hindi makatutulong yan sa ating mga kababayan, mga Pilipino, especially sa ating mga kabataan. Kaya nga ba't sabi ko, simulan natin political dynasty. Sabagat dito nakasalalay ang pagbabago, initial na step sa pagbabago for justice and accountability. Tulungan natin na maisulong na mawasak na ng husto ang political dynasty. In fact, pakinggan natin si Katrina Domingo ng ABS-CBN. Nais ko lamang ibalik tanaw natin ang ilang mga bagay na may kaugnayan dito sa pinag-uusapan natin. Do things the same way anymore. This is a different world. Stop thinking the same old way. It doesn't work anymore. This is how President Ferdinand Marcos Jr. responded to a student's question if there were decisions or policies that he would have carried out differently from his father and namesake, former President Ferdinand Marcos Sr.'s administration. He says he wants to institutionalize structural changes in government that would last even after his term ends in 2028. My hope, and the reason the structural change is important is because kahit wala na ako rito, sana yung mga pagbabagong na simula namin na tumatakbo na, matuloy-tuloy na para hindi na matanggal. Do it in such a way that it will continue, it will even get better, especially if we choose our president as well. Marcos Jr. did not provide specifics, but it can be recalled that he earlier told Congress to prioritize certain measures, including the anti-dynasty bill and the partless reform bill, which are expected to end the decades-long rule of political clans deeply entrenched in government.
If you believe in something that you're doing for the country, for your people, do not stop. You will have to sacrifice. Ganyan talaga ang trabaho. You will have to sacrifice. Masasaktan ka, you will have to make sacrifices, but don't stop. You will fail. You have to stand up again. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Marcos Jr. noted that he does not regret being born into the Marcos family, a clan that has been mired in controversy, especially in the 70s and in the 80s, when their patriarch Marcos Sr. placed the Philippines under military rule and clung to power for decades. Wala na akong kilala na tao na maswerte pa sa akin. Dahil ganyan ang naging ama ko, ganyan yung naging mother ko, dyan ang naging experience ko. Kasi lahat naman ng experience, kahit hindi ka nag-enjoy, may natututunan ka eh. The president says he no longer panics over controversies hurled against him and his administration. I've been through hell and high water. You know, I don't panic anymore. Hindi na ako natatarantas. The president maintained that he will remain in Malacanang, working for Filipinos, day in and day out. Katrina Domingo, ABS-CBN News. Thank you, Katrina. Maraming salamat. Napakinggan ninyo ang tinig ni Mr. Marcos. Now, merong mga challenges na kailangang harapin si Mr. Marcos sa kanyang redemption ng pangalan. Ang mga challenges na ito ay hindi lamang confined sa dapat gawin ni Marcos, kundi nasa kamay na rin natin. Gusto ba talaga natin ang tunay na kahulugan ng katarungan or justice? Gusto ba natin talaga ng tunay na kahulugan ng accountability or transparency? The challenges that Marcos face are challenges that Filipinos also has to face. Kailangan harapin din natin sa magitan ng ating pag-ambag ng bagay na kailangan upang mabago ang sistema. Of course, number one riyan, tulungan natin, suportahan natin, at hindi lamang suportahan natin, palakasin natin ang movement, ang kilusan against political dynasty. Sabagat ito ang pinagmumulan ng korupsyon, ng cronyism, ng matinding utang ng bansa, at lahat na mga negatibong bagay na tinatamasan ninyo ngayon, pinaghihirapan ninyo ngayon. Kailangan bantayan natin, hindi lamang bantayan kundi agapayan natin at tulungan natin makiisa tayo sa pagsulong ng pagbuwag sa political dynasty. Ang kailangang adikay nating mga Pilipino, kayong mga especially na andyan sa bansa, is meritocracy in the government. Naalala ko tuloy yung aking kaibigan, si Attorney Eli Pamatong. Yung kilusan namin dito sa Amerika, meritocracy. In fact, may libro pa ako ni Eli niyan eh. Meritocracy. Anong ibig sabihin ng meritocracy in the government? Ito ay sistema na dapat pinaiiral sa bawat gobyerno. For example, ang political dynasty has no space, no time sa political dynasty. Kailangan alisin natin ang dynasty na yan, sabagat yan ang nanganganak o pinagsisilangan ng padrino system, ang inequality ng taong bayan, at ang daan patungo sa meritocracy ng isang gobyerno ay mga programang pang-sivil ng ating taong bayan. Kagaya halimbawa ng human resources management ng mga mamamayan sa magitan ng mga programang aadikaing gawin o kaya isa katuparan ng ating Kongreso and ultimately by the national government. Kaya sa kasalukuyan, meron pong very realistic proposal ang administrasyon ni Marcos. Para sa akin, ito'y dapat suportahan at hindi lamang suportahan kundi bantayan na maipatupad
Number 1, anti-dynasty bill na kasalukuyang nakasalang. Number 2, ang performance measure ng lahat ng mga local government units. Natatandaan ninyo, kahapon may lumabas na mga balita na yung mga ayuda kinakaltasan ng mga barangay captain at kung hindi magbibigay na malaking tipak doon sa ayuda ay ibablock na ang pangalan ng mga recipient ng ayuda. So kailangan dito ay maipairal itong panukala ni Marcos na performance measurement sa lahat ng mga local officials natin. And of course, yung mga appointments sa gobyerno. Especially kung ang appointment galing sa kamay ng presidente, galing sa kamay ng kinatawan o government representatives, congressmen, governors, mayors, lahat ng mga appointment-based na ito, kailangan ay base sa merito, base sa qualifications at hindi dahilan sa whom you know na bahagi ng isang sistema ng dynastiya sa bansa. Kung matutupad ang lahat ng mga ito at kung ang presidente sincero sa kanyang redemption of the Marcos name para sa bayan, for the people, of the people, and by the people, kailangan umagapay at tumulong tayo, hindi dahilan sa kanya, kundi dahilan sa ating mga kabataan. Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. Yan ang ating insights, mga kapitbahay. Ang ating mga pagtalakay sa mga issues base sa mga pruweba, base sa mga dokumento, base sa mga papel ng mga henyo. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Insights, bahagi ng ating Ugnayan, pakinggan. isa pong paglilingkod natin sa ating sambayanang Pilipino. Public Service. Views in the News. Ito ang tinig ninyo. Tinig ng Pilipino para sa Pilipino. Puso ko sa bayan ko. At yan ang ating second hour ng ating Fun Saturday Live. Fun Saturday Live. Kasama po ang inyong abang lingkod, laging lingkod ninyo. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Sabi ni parang Ed Tulo,